meron tayong mga kaibigan just by default. Alam niyo yung just by default, parang wala tayong naging choice. Yan, kahit di mo kakilala, na-accept mo, friends na kayo, co-parent mo, kaklase mo, katrabaho mo, ka-bike mo, ka-motor mo, ka-interest mo, yung mga ganon. Tapos na-stuck na, kaibigan mo na. At nakapaglalaan ka na talaga ng panahon kahit paano para sa kanila. Kahit mga acquaintances lang ang inyong mga pagkikita, kahit mga mababaw, superficial lang ang relasyon ninyo sa isa't isa. Parang ganon. Hindi ko naman po sinasabi na wag natin kaibiganin or entertainin ang mga taong ganito. Pero may danger na ma-hook tayo at hindi na natin makita yung mga totoong kaibigan na para sa atin ay ipinadala ng Diyos talaga. Kasi feeling natin, meron na, marami na para tayong kumain at nabusog ng mga pagkain hindi masustansya. Pero para sa pagkain nakalulusog, wala na tayong gana. Kasi nga parang full na. Mahirap din yun, di ba? O kaya may mga friends na it turned out na mga fake friends pala. Yung hindi na nakatutulong, nakapagbibigay pa ng konsumisyon, yung hindi na nakakabuti sa'yo, nakasasama pa sa'yo, yung mahirap nang dalhin. Pero hindi mo maipagpag kasi nahiya ka o natatakot ka. Or at least nasanay ka na. Ituloy na lang kumbaga. Huwag ganun. Kasi nga, ang kaibigan, may privilege ka na piliin talaga. Kaya, piliin ang kaibigan. Piliin mo yung kaibigan na mas lalo kang magiging mabuting tao. Piliin mo yung kaibigan na maasahan. Piliin mo yung kaibigan na susuportahan ka pero hindi ka kukonsintihin sa mga kalukuhan mo. Yung tipong siya rin ang magpe-preserve ng pamilya ninyo. Yung tipong kaiinisan siya o katatakutan siya ng kalaguyo mo sapagkat gagawa ito ng paraan para mapaglayo kayo. Yung tipong will bring out the best and not the beast and not the worst in you. Yung tipong kahit mag-away kayo ay hindi kayo mamarites sa ibang tao. At kapag nagkabalikan, yung pagiging magkaibigan ninyo ay hindi ka makararamdam ng kahit katiting na pagbabago. Yung tipong madaling i-maintain. Yung cool lang. Yung hindi mabigat, mahirap dalhin. Yung tipong pahalagahan ka. Hindi dahil kailangan ka, kundi kailangan ka kasi para sa Kanya, mahalaga ka. Yun yung hanapin natin. Yun yung pahalagahan natin. Saan tayo makakakita ng mga kaibigan ganyan? Sa salamin. Saan tayo maghahanap? Hindi ako nagbibiro. Sa salamin. Sa salamin muna tayo tumingin. Hindi, mirror, mirror on the wall. Sino ang kaibigan, best friend ko doon? Hindi ganon. Ang ibig kong sabihin, tayo muna ay manalamin and let us ask ourselves, am I the kind of person or friend I am looking? Kung ako ba ay makikipagkaibigan, ito ba ang tipo na gugustuhin kong kaibigan? Kasi alam po ninyo, sabi sa psychology, people tend to attract people similar to them. Kaya nga mayroong kasabihan, birds of the same feather flock together. So, magpakabuting tao ka muna, magpakabuting kaibigan ka, at yung mga mabubuti at tapat na kaibigan, they'll find you. God will ordain these people para mahanap ka at maging kaibigan mo. Isipin po ninyo, kung mataas ang values mo, yung dignity mo, yung integrity mo, magiging madali ba sa iyong makibagay sa mga taong very base ang pag-uugali, yung sinabi ko kanina, mga example, yung basto. Hindi, mahihirapan ka. At mahihirapan din naman silang makarelate sa'yo. Mahihirapan talaga kayong dalawa na bumuo ng isang solid na friendship para sa isa't isa. Kasi magkaiba. Ikaw o siya ang kusang lalayo na. Makatutulong yon. Makatutulong yon upang hindi ka matrap sa isang bawal at maling relasyon. Tingnan po ninyo ang Panginoon. Ang Panginoon, siya'y para sa lahat. Walang masamang tinapay para sa Kanya. At hindi naman talaga
very particular sa pagpili eh. Lahat welcome sa Kanya. Pero kusang umaalis yung hindi sa Kanya makatiis. Hindi dahil something is wrong with Him, because something is wrong with them. Kasi mabuti at tapat talaga siya eh. Kaya lumulutang at nananatili kung sino yung mga taong mabait at tapat din talaga sa Kanya. So, ang unang hakbang sa pagpili ng kaibigan, tapat at tunay na mabuting kaibigan, dapat sa sarili sinisimulan. Merong kasabihan sa Ingles, natatagalugin ko na lang, sabihin mo sa akin ang mga kaibigan mo at sasabihin ko sa iyo ang pagkatao mo. Pwede nating baligtarin ito as to say, titingnan ko pagkatao mo at mag-gauge ko na kung sino ang magiging mga kaibigan.